Santo siya agad si kayo namin, magluluto na naman tayo. Na-vlog ko na dati, ulo ng salmon. Ngayon naman, yung mismong laman niya. Syempre, kapag laman, masarap sinabawan. Ito yung recipe na mabilis, konting sangkap, pero masarap. Kapag salmon, malinamnam talaga ang laman nito. Sa kulay pa lang, masarap na, 'di ba? Ewan ko ba kung bakit tinawag na pink salmon? Malapit-lapit naman ang kulay nito sa orange. Dapat nga orange salmon. Ayan, hugas na. Balikan natin to mamaya. May isda pang laman nito Balik natin sa freezer. Isulat nyo na ang mga kailangan. Bok choy ang ilalagay ko dito. Kung gusto nyo naman ng pechay, pwede din naman. O diba, madumi siya sa ilalim, kaya importanteng himay-himayin bago hugasan para siguradong matanggal yung duming nakasiksik. May lupa na nakadikit, kaya kailangan kinukuskus maigi. Kahit nga sa pechay, ganyan din may mga duming nakadikit, kaya kailangan iniisa-isa talagang nililinisan. Kuskus, piga, saw-saw pa more, para tayo naglalabay, no? Pagkatapos hugasan, bababadan ko naman. Babalikan natin to mamaya. Unti lang ang sangkap na kailangan dito. Napakadaling tandaan. Umpisa na nating hiwain tapos idediretso na sa kaserola. 7 hinog na kamatis, hiwain na natin kahit anong hugis. Basta sinabaw ang isda, oras na dinamayan nyo ng kamatis, napakasarap. Tapos hinog na hinog pa. Siguradong maganda din ang kalalabasan ng kulay ng sabaw nito. Buti na lang dun sa binilhan ko, 65 pesos lang ang kilo. Idagdag na rin isang sibuyas, luya, siling haba, hatiin para lumabas naman yung anghang. Titimplahan ko na rin to ng 3 kutsarang patis. Pinakasabaw, 1.5 tasa ng tubig. Para mangibabaw yung lasa ng sangkap at isda, konti lang talaga nilalagay kong sabaw. Pero kung gusto nyo naman marami, didagdagan nyo, i-adjust nyo na lang din yung panimpla. Ganyan lang siya. Tapos, sisindihan na natin yung kalan, pakukuluan lang to hanggang madurog yung kamatis. Dahil kukunti lang yung tubig na nilagay ko, mabilis lang kukulo to. I-check na natin yung kamatis. Ayan, malambot na siya. Ilagay ko na yung salmon belly. Kalahating kutsara ng asin. Para madagdagan yung asim, lagyan ng kalahating kutsara ng sinigang mix. Kung gusto nyo naman ng mas maasim, dagdagan nyo na lang. Isama na rin yung bok choy na binabadan kanina. Tanggalan muna natin ng tubig. Iha-half cook lang natin tong bok choy para malutong pagkinain. At para manatili din yung kanyang sustansya. Ang saya kaya nito pag ninuya, natunog-tunog pa. Ayan, lanta na siya. Saktong natutusok na rin ng tinidor. Okay na to? Napakaganda ng kulay ng salmon. Idagdag pa yung kamatis, mamula-mula pati sabaw. Itsura pa lang, kakagutom na. Ihanda na ang kanin at tayo'y lalafang na. Tara na, kakain na tayo.